Kumusta po sa lahat ng mga Libra at pati na rin po sa mga cross-watchers. Ito po ang inyong divine messages mula po sa inyo pong future self. Yan po. Timeless reading po ito mga dude. Kung kailan nyo po ito mapanood, ito po yung tamang araw o tamang panahon na marinig nyo po ang mga divine messages o ang gustong sabihin, napaka-special na message nito mula sa inyong future self. Okay? Mga dude. Wow. Clover. Lucky Clover. Wow. Napakaswerte po. At napakagaan. So, dito pa lang po sa Serendipity card ay may clue na po kayo na magiging maayos, magiging magaan ang buhay po ninyo. At pataas ng pataas, no? Umaangat po kayo. Elevated yung frequency po ninyo. At napakaswerte, simbolo po ng good luck, good fortune, abundance, prosperity, ang clover. Yan po. So, yun po yung special po na mensahe sa inyo ng inyong future self. Okay. Building blocks. Ayan po. Malayong mararating, mataas ang, napakataas po nito, no? Pataas ng pataas. Ganun din po dito, no? Kung mapapansin po ninyo, talaga synchronize po. 1828. Puro may mga 8 po yung numbers po ninyo. Angel number 18, 28, 1828, 888, 111, 222. Wow. So, pataas. Evolving. Yan po. Mag-i-improve ang inyong pong sitwasyon. Pataas, oh. So, may promotion sa ilan. Magiging maayos yung career po ninyo, yung buhay po ninyo. Nandito rin po yung kayo po ay meron ditong popularity, sisikat, makikilala. Magkakaroon ng sarili mong kumpanya o negosyo. Yan po. Meron pong napakagandang resulta sa lahat po ng paghihirap, pagsisikap at mga sakripisyo po ninyo. Pataas po yan, no? Payaman ang payaman. So, yung future self po ninyo, may clue na po kayo dito na successful, mayaman. May sarili pong bahay, apartment, condominium, mansion. Yan po. Wow. 888, napakaswerte po yan. Lucky number po yan. Kahit sa feng shui, napakaswerte po. Pinaniniwalaan po na napakaswerte ng number na yan. Kung madalas nyo po makita 888, yan po yung hint. Yan po yung hint na pinapadala sa'yo na mensahe ng future self mo na kapit lang. Kumbaga, wag kang mawawala ng pag-asa dahil ito na, oh, yung future self mo nakarating na nga dito sa tuktok, eh. Naging successful na, oh. Nasa taas na, oh. Kaya, tatagan mo ang loob mo. Ayan, oh, fork in the road. Nasa crossroads. Dahil sa kasalukuyan, talagang mahirap yung sitwasyon mo, yung buhay mo. Ayan, marami mga conflicts. Meron dito na hindi mo na alam kung saang direksyon, kung saan papunta na direksyon ang buhay mo. Hindi mo na sigurado kung tama pa ba yung ginagawa mo, yung inyo pong journey na pinasok ay tama pa ba? Saan ka dadalhin ng mga pinaniniwalaan mo, ng mga ginagawa mo sa kasalukuyan? Ito, kahit pa magkamali ka dito ng direksyon na dadaanan o magiging mga desisyon, ito po, pinapakita sa inyo na magiging successful ka pa rin. Ito yan, oh. Ikaw to, future self. Ganda.
Kaya, yan po, reminder po sa inyo yan na huwag kayong mawalan ng pag-asa. Okay? Dahil nasa crossroads po ang marami po sa inyo. Ayan o, fork in the road. Dami niyong problema. Maraming nangyayari. Hindi pa, sa kasalukuyan, hindi pa nakikita talaga kung magiging maayos ba yung buhay mo. Pero ito, confirmation, 4 of Wands. Celebration, stability, oo. Kasi building blocks, oh, stable. Magkakaroon ka talaga ng stable na career o hanap buhay. Yan po, yung buhay mo talaga magiging matatag. Yung foundation magiging napakatatag at mataas. Ayan po, oh. Nasa tuktok, nasa taas ka ng building. Successful, maraming mga gifts na maa-unlock. Pati na rin po spiritual gifts na maa-unlock niyo po. Milestone. Home, rest, makakapagpahinga, beauty. Lalo-lalo na po stability. Ito yun. Yung kaninang unang-unang binanggit na pangarap mo na magkaroon ng magandang bahay, sarili mong bahay. Wow, ito na yun. Pinakita na sa iyo ng future self mo. Stability. Wow! Ace of Cups. Yun po. Ace of Cups. Unconditional love. Sa yung future self po ninyo masaya, kontento sa buhay. Overflowing. So hindi mawawalan, hindi nagigipit. Yan po. Laging sobra-sobra po yung mga yung supply ng infinite source ng divine universe, supply, resources, mga pangangailangan, sobra-sobra. Yan po. Umaapaw. Windfall of money, windfall of abundance, unconditional love. Yung future self mo, masaya ang buhay. Yan po. May mga totoong kaibigan. Yan din po yung beauty, rejuvenation, self-love. Yan o, masaya kahit mag-isa. Sa ilan, solo. Sa ilan naman po ay makatagpo ng romantic partner. Ito po yun. Magkakaroon ng sarili mong pamilya, magkakaroon ka ng masaya at sarili mong pamilya. Napakalaking opportunity yan sa'yo. May celebration. Yan, kasama mo sa napakaganda mong bahay o mansyon o apartment, sarili mo. Yan po. Hindi ka nagre-renta. Yan po. Napakaganda. Celebration. Palaging yung bahay mo o yung mansyon mo, laging maraming tao. May mga celebration, parties, gatherings. Yan o, may pleasure, self-love. Yan po. Isa yan sa priority mo ng future self mo. Kaya masaya ka dyan. Mag-isa ka man o may romantic partner, may pamilya o single o masaya ka sa mga mahal mo sa buhay, mga kasama mo, mga kaibigan. Yan po, kahit walang romantic partner sa ilan. Pero meron din po dito na meron po kayong family. Ayan po, may anak or mga anak at meron pong asawa. Ayan po, romantic partner. Hermit. Ito, napakaganda nito eh. Sa pagdaan ng panahon, yan po, ito po yung future self po ninyo. Talagang magiging kontento ka sa buhay, tahimik ang buhay mo, may divine inspiration, at lalo-lalo na yung inner enlightenment na talagang ang laki ng nagbago sa buhay mo. Nag-matured ka talaga at mas nakita mo yung kung ano yung totoo, mas naintindihan mo yung mga napagdaanan mo na paraan ng divine universe para makita mo talaga yung truth, magkaroon ka ng divine inspiration, ng enlightenment. Yan po.
matutunan mo ang selflessness. Yan po. At yung pakikipagtulungan din po, pakikisama ng maayos sa mga nasa paligid mo, dito sa Hermit, ay alam mo kung sino yung mga totoo sa'yo. Yan po. Kasi nga sa infinite, dahil nga po sa wisdom, sa pagdaan ng panahon ay talagang mas na-develop pa yung inyo pong wisdom. Habang nagpa-matured po kayo, ay talagang mas na-enjoy niyo yung buhay na kahit po di ilan-ilan lang yung mga kaibigan po ninyo ay masaya po kayo. Kasama po ninyo yung mga mahal ninyo sa buhay. Naging kontento po kayo. Yan po. Kaya naman dahil sa self-love at marami ka natutunan sa buhay, enlightenment, ayun po, effortlessly yung swerte mo nagbago habang dumaraan ng panahon. Ayun po, yung future self po ninyo, sobrang masaya, kontento sa buhay, magaan ang buhay, magaan ang pakiramdam, wala nang mga kung ano mga negative o emotional baggages, napakagaan. Halos lumulutang. Dahil nga po sa wala nang mga kung ano-anong mga problemang dala-dala o iniintindi. Wow, napakaganda po, napaka-powerful at meaningful ng mensahe po sa inyo mga dude. So kung may nakikita po kayong reindeer, monkey, meron din pong bluebird or puting ibon, lump o gasera o kaya po ay torch, chalice, yan po kung may makita po kayong chalice o clover leaf. Ito po, huwag ka mag-alala. Kung meron ka mang dinaramdam ngayon, meron kang sa ilan po ay may sakit o matagal na po kayong may sakit, nagdurusa po kayo sa kung ano man po itong problema sa inyong kalusugan. So, wag mo nang alalahanin yan dahil isipin mo na maaaring ang ilan po sa inyo matindi po yung karamdaman po ninyo at nawawala na po kayo ng pag-asa, maaaring nagne-negative self-talk ka na maaaring hindi mo na malagpasan yung ganyan pong problema sa kung ano man pong karamdaman o sakit ay maaaring iniisip mo, maaaring malapit na ang katapusan mo, ganyan po. Huwag pong ganon. Iwasan nyo po dahil ito na po yung clue sa inyo na malusog, na nagmukha ka pang mas bata. Nandito yung leadership, yung builder o leader na energy, malakas ang pangangatawan, ganyan po, walang sakit. So, may clue ka na mag-i-improve talaga yung kalusugan mo. Yung kung may sakit ka ay gagaling ka. Ito po. Walang mangyayaring masama sa'yo. Huwag ka mag-isip na lalala pa yung karamdaman mo, wala na solusyon. Hindi po ganun. Isipin po ninyo na ito na po yun. No? Kaya po pinapaalala sa'yo. Ito yung special na mensahe sa'yo ng future self mo na huwag kang mawala ng pag-asa kasi makakarating ka pa, mangyayari pa yung mga pangarap mo. Hindi lang itong karamdaman mo o kung ano mang problema mo sa kalusugan ngayon ang makakaharang dito o makakahadlang dito sa pangarap mo. Ito yun, mga dude. Maaring lucky number mo yan. 28 or 18. Mga mensahe sa inyo ng inyo pong future self ay totoo. Yan po. Ay talagang mangyayari sa inyo within the next few weeks yan. 4 weeks. Sa ilan po? 1 week o 9 weeks. May mga signs, symbols, synchronicities na malalaman mo, makikita mo na tugma ito sa sinasabi ng future self mo sa'yo. Yan po yung mensahe sa'yo. Confirmation.
Ating mga din. Yes, o, di ba? Confirmation. Yes. Na, ito po yun. Na, yes, totoo ang sinasabi sa'yo ng future self mo. Kaya, napakaaga pa para sumuko ka sa problema kasi makakarating ka pa dito kasi ikaw yan, future self mo. Nakarating ka na dyan, no? Sa, yung parang, channeled song, Top of the World. Yan po, Top of the World. Yung pakaramdam po ninyo ay, or masasabi niyo, I'm on top of the world. Yan po. Nasa tuktok ka, mararating mo yung pangarap mo, yung gusto mo sa buhay. Yes, yan. Confirmation. Ate mga dun. Kaya, huwag ka na masyadong mag-alala. Iwasan mo ang negative self-talk. Tanggalin mo ang limiting beliefs o old patterns. Yan po, na pinaniniwalaan mo. Masusupersede na yan nitong mga blessing na darating sa'yo. Ito nga natanggap yan ng future self mo, kaya maayos ang pamumuhay. Ayan maganda ang buhay, magaan, successful, maswerte. Napakaganda na mensahe sa inyo. Stable, yan po, unang-una, stable. Yan po, napaka-importante niya na malaman po ninyo, stable, magiging maayos. At pag Ace of Cups, yan po ay unconditional love sa inyo ng Divine Universe ni God, kaya hindi ka na masisimutan. Ngayon lang yan na puro kahirap. Ito, fork in the road. Habang tumatagal ay natututo ka. Yung mga naging problema mo, mas nagiging madali na sa'yo na masolusyonan. Habang tumatagal, nag-i-improve yung inyo pong or nagmamatured po kayo, talagang nade-develop yung inyong ancient wisdom, yung inyong pong infinite wisdom. Ayan connect with your ancestors. Yan ang mensahe sa inyo ng future self po ninyo, na huwag mong kalimutan na kumonekta sa inyo pong mga ancestors. 14, significant number 4, 444, money 3, third eye, mga stars, moon, lip tint, lipstick, flowers, yan po yung mga symbol, signs, green eyes, o yan po ay contact lenses. Pwedeng contact lenses po yan, green, o talagang ganyan po yung kulay ng mga mata, green. 14, 111, 444, number 10. Yan po. Ang 10 kasi ay completion. So, ibig sabihin, dahil may purging dito, ang simbolo kasi po ng sage o kung ano man po itong insenso, no? Palo Santo, sage, yan po ay clearing. And po, clear your energy field. So, yan po yung advice po sa inyo ng future self po ninyo, na lahat ng mga problema, negativity, toxicity na nangyayari sa iyo sa kasalukuyan or nasa crossroads ka, hindi mo na alam kung tama pa ba yung mga decision mo, nasa right path ka ba, yan po, yes yan, kung tinatanong mo confirmation na nasa right path pa ba, yes, kahit na puro problema ngayon, kahit na magulo pa ngayon, hindi mo pa ma-figure out kung paano makakalabas sa ganito pong chaotic na sitwasyon, ay makakatulong advice sa'yo ng future self mo. Kaya nga nakarating siya dito Kaya nga ikaw nakarating ka sa future na ganito, na successful, magaan ang buhay, masaya, kontento, dahil nakatulong ito. Yung mga, kung isa ka sa gumagawa na rin ito, na nagsisage ka, nag-purging ka ng mga negative energy, yung nakasanayan mo na or ginagawa mo na talaga to, na parang sinama mo na to sa daily routine mo, bukod sa paglilinis ng bahay, ganyan po, kasama na rin po yung pag-iinsenso, yung pagsisage po ninyo, yung energy field, yung paligid po ninyo, at syempre bago mo i-sage o bago po kayo mag-insenso sa inyo pong paligid, ay inuuna nyo rin syempre yung sarili po ninyo, yung aura po ninyo, nalilinis yung energy body po ninyo, natatanggal din yung mga negativity. Ayan
Ito po, purification, Ace of Cups, enlightenment, happiness, wish fulfillment yan. Wish fulfillment. So kung makakatulong ito, ito po yung advice po sa inyo ng future self. Kaya siya nakarating dito. Isa rin itong paglilinis ng mga negative energy. Yan po. Isa rin yan sa nakatulong. Kaya nalagpasan mo yung mga problema na yan na kung ano yung nararanasan po ninyo sa kasalukuyan. Wow. At syempre yung pagkonekta po ninyo sa mga ancestors po ninyo dahil yan po, malaking tulong po yung mga ancestors po ninyo na nagiging gabay po ninyo yan sa araw-araw, sa mga desisyon po ninyo. Nagiging nakakatulong po sa protection po ninyo at sa pag healing na rin po ninyo. Kasi meron ditong yung healing po ninyo na nangyayari po habang kayo ay natutulog. Tinutulungan po kayo ng mga ancestors po ninyo para gumaling kasi nandito po yung simbolo ng star kasi yung star po sa tarot cards ay yan po ay isa sa mga simbolo ng healing. Katulad nga nito, improving health, di ba? Sobrang synchronized po yung mga mensahe sa inyo ng future self po ninyo na malaking tulong talaga itong pagkonekta po ninyo sa mga ancestors po ninyo. Halimbawa po masama po yung pakaramdam po ninyo or may sakit po kayo sa kasalukuyan, bukod po sa pag-inom po ninyo ng kung ano po yung medication o kung ano po yung pinapainom po sa inyo ng healthcare specialist o doktor po ninyo, kung ano man po yung nirekomenda po sa inyo na iinumin na gamot, ay bukod pa po dyan, tinutulungan din po kayo ng mga ancestors po ninyo habang natutulog po kayo. Gabi, may mga bituin. Habang natutulog po kayo, nandyan po nangyayari yung rejuvenation, yung regeneration, pinapagaling po yung inyo pong mind, body, and spirit, yung inyo pong, lalo na yung physical ninyong katawan, dahil yan po yung may problema, yung sa kalusugan po ninyo, at energy body din po ninyo, pati na rin po yung kung ano mang mga emotional baggages, childhood trauma. So, lahat na po ng mga, pati rin po sa mga karmic debts na namana nyo pa po sa mga magulang po ninyo na kayo rin po yung nagdadala, tinutulungan po kayo. Malaking tulong po. Malaki ang naging role ng mga ancestors po ninyo, yung pagkonekta po ninyo sa mga ancestors po ninyo. Kaya po kayo nakarating dito. Wow. Sa napakagaan, masaganang buhay, stable, successful. Okay. So, sara natin ang inyo pong reading. Movement. Ayan po, movement. Yan, paalala po sa inyo. Kung ngayon po ay di po kayo masyadong gumagalaw, yung nakaupo lang po kayo, matagal po kayo nakaupo, maghapon nakaupo po kayo, hindi po kayo masyadong naglalakad, yan po ay simulan nyo na po. Yan, paalala sa inyo ng future self po ninyo na mas magiging, meron dito sinasabi na mas magiging malakas pa sana ang pangangatawan. Okay, kasi dito po sa future self po ninyo, meron pa sanang igaganda yung physical body. Parang ganun, may sinasabi yung future self mo na sana mas sineryoso mo yung pag-exercise, ganyan po yung movement, kahit ano pong paraan kung paano ka gumalaw, katulad po ng paglalakad, exercise, yoga, stretching, sana mas, ito yung pinapa-improve sa'yo na pwede mo pang mabago itong mas ma-improve pa, mas maging malakas pa ang pangangatawan ng future self mo. Yan po. Pero dito wag ka mag-alala kasi pinakita naman niya dito ng future self mo na maayos yung pangangatawan, yung kalusugan, maganda, mas nag-improve. Pero ang gustong sabihin sa'yo ng future self mo, may mas igaganda pa, mas, kumbaga parang, mas may i-improve pa dapat yung physical body. Kung
yung future self mo ay meron talagang goal katulad ng mapanatili po yung magandang figure, ganyan po. Pero kontento ka dito sa future self mo. Yun nga lang, kung kung kayo po ay dumating na sa punto na nandito na kayo, ikaw na itong future self mo, ay maaring maisip mo na sana mas sineryoso mo pa, mas pinagtuunan mo pa ng panahon yung pagpapalakas ng katawan, ganyan po yung pagtutok sa inyong kalusugan, lalo na sa movement, paggalaw-galaw po ninyo. Yan po. Okay. So, sana may nakuha po kayo dito mga dude at maraming salamat po. Comment part 2 kung gusto nyo pa pong um, makahingi ng, kung gusto nyo pa pong humingi ng mga signs o mga mensahe mula po sa inyong future self. Kung meron ka pa mga gustong malaman kung ano nang ginagawa mo. Yan po, kung ikaw ito na nakarating na sa future. Ano nang pinagkakaabalahan mo? Ano na itsura mo? Ganun po. Basta kung ano pa po yung mga gusto pa po ninyong malaman sa future self po ninyo, mga mensahe or advice po sa inyo para kung ngayon pa lang sa present ay mas ini-improve nyo na po yung sarili po ninyo ay or kung ano po yung ginagawa po ninyo at mga desisyon, kayo rin po yung makikinabang dito po, yung inyo pong future self. Kaya tingnan nyo to, napaka-positibo nito, kaya wag po kayo mawala ng pag-asa, napakaganda po ng kinahinatnan yan po ng inyo pong future self. At alam nyo pong hindi nyo kayang baguhin kung ano yung destiny po ninyo, kung ano yung gustong mangyari sa inyo ng Divine Universe, ay ang paalala sa inyo ng future self po ninyo, basta gawin mo lang yung best mo ngayon, dito sa present. Yung mga hindi mo makontrol, wag mong masyadong pagtuunan ng pansin. Yung mga kaya mong i-improve pa sa sarili mo, gawin mo talaga, pagbutihin mo talaga kasi ayan po, ngayon nga, nagpapasalamat sa iyo ang future self mo dahil ginalingan mo. Ayan po, hindi siya makakarating sa ganitong estado ng buhay kung hindi din dahil po sa pagsisikap po ninyo. Pero ang sinasabi niya, ayan po, ng future self mo ay pwede mo pang mas bonggahan or mas itodo pa. Huwag po ninyong limitahan yung sarili po ninyo kasi talagang kayo po ay multifaceted. Napakagaling po ninyo. Kaya wag po kayong makikinig sa mga nagsasabi po sa inyo na hanggang dyan na lang yung pong pamumuhay mo, hindi ka magaling, hindi ka katulad nito, hindi ka katulad niya. Ganyan po yung mga kinukumpara ka sa mga sa tingin nila ay talagang maganda na ang buhay. Hindi po ninyo alam kasi yung future self po nila, kung sino man po yung kinukumpara sa inyo, hindi po ninyo alam kung kahit gaano kaganda yung nangyayari sa kanya, hindi natin alam kung anong mangyayari doon sa future self. Yan po, mga dude. Kaya dito pa lang napakaganda na. Dapat maging grateful na po talaga kayo kasi ito po yun, kayo po, future self po ninyo, napakaganda. Kahit na matindi talaga yung pinagdaraanan po ninyo sa kasalukuyan. Yan o, fork in the road, crossroads. Yan po, makakatulong din po kasi isa rin po sa mga tumutulong sa inyo, maaring nasa bloodline or ancestor nyo rin po si Goddess Hecate. Konektado siya dito sa fork in the road o yung crossroads. Siya po yung goddess na tumutulong po sa mga naghihirapan sa buhay. Yung naguguluhan, di alam kung saang direksyon na ang buhay or kung ano nang patutunguhan sa buhay, mga desisyon, o hindi makapag-desisyon po ng malinaw. Yan po. Si Goddess Hecate, yan, tumutulong din po sa inyo. Isa ring nakatulong sa inyo si Goddess Hecate, kaya po nandito po kayo. Maganda po yung kinalalagyan po ninyo. Ito po yung future self po ninyo. Mga dude, maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. Comment part 2 sa mga gusto pong ipagpatuloy po ito. Yan po, sana may nakuha po kayo. Maraming salamat po. Ingat po.